Nay, kumain na po kayo. Tumigil ang kamay ni Elena sa pag-aayos ng puting mantel sa hapagkainan. Pamilyar ang boses na iyon. Malambing, maalaga, parang walang bahid ng kahit anong kasamaan. Ngunit sa loob ng 60 taon na pamumuhay sa mundong ito, natutunan ni Elena na ang mga pinakamatatamis na boses ang siya ring pinakamapanganib. Napakaurap siya. Pilit na niningitian ang kanyang manugang na si Clarice, na nakatayo sa may pintuan ng kusina habang may dalang tray na may isang mangkok ng lugaw. Ang singaw nito ay pumailan lang sa hangin, dala ang amoy ng luya at bawang. Sa ordinaryong araw, ito ang magpapaalala sa kanya na mga hapunang inihahanda niya para kay Miguel noong bata pa ito. Ngunit hindi na ordinaryong araw ang mga ito. Isang linggo na po kasi simula nang huminto si Clarice, ang mga mata ay nanlalabo. Simula nang mawala si Miguel. Kailangan niyo pong kumain para lumakas. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay parang karayom na dumikit sa dibdib ni Elena. Tumingin siya sa mangkok ng lugaw, pagkatapos ay kay Clarice. 35 taong gulang maganda, may maaong mukha, ang klase ng manugang na ipinagdasal ng sinumang ina. Ngunit may isang bagay sa mga mata ni Clarice ngayong gabi na hindi matanggal ni Elena. Hindi ito lungkot. May kakaiba, isang kislap na parang nagmamadali. "Clarice, anak?" mahinang sabi ni Elena. "Salamat sa pag-aalaga sa akin." Umupo siya sa harap ng mangkok. Kinuha ang kutsara, isinawsaw ito sa lugaw at inilapit sa kanyang bibig. Ngunit bago pa man ito dumampi sa kanyang labi, may naamoy siyang kakaiba. Napakahina. Halos hindi ito mapapansin ng ordinaryong tao. Ngunit hindi ordinaryong tao si Elena Villanueva. 30 taon siyang nagsilbi sa PNP bilang investigador ng mga economic crime. Sanay ang kanyang ilong sa mga chemical na hindi dapat naroroon. Ang mapait na lasa sa ilalim ng tamis ng lugaw. Parang may pinaghalong lason, napatigil siya. Tiningnan ng lugaw, pagkatapos ay si Clarice na nakangiti pa rin sa kanya. "Ano po, Nay? Hindi po masarap?" "Hindi naman." Mabilis na sagot ni Elena na inilalagay ang kutsara pabalik sa mangkok. "Mainat lang. Hihintayin kong lumamig ng kaunti." Syempre po." Tumango si Clarice. "Sige, ako po muna ang mag-aayos ng kusina. Tawagin niyo lang po ako kung kailangan niyo ng iba pa." Nang tuluyan ang mawala si Clarice sa kusina, dahan-dahang tumayo si Elena. Ang kanyang mga tuhod ay sumasakit, isa sa mga paalala na hindi na siya bata. Ngunit hindi nito pinipigilan ang kanyang isip na maging matalas. Tiningnan niya ang mangkok ng lugaw, ang mga butil ng kanin na lumulutang sa sabaw. Dinala niya ito malapit sa ilaw ng lampara sa sala, pinagmasdan na mabuti. May pino at puting pulbos na bahagyang naninirahan sa ilalim ng mangkok. Hindi ito asin, hindi ito paminta. Ito ay isang bagay na hindi niya nakikilala, ngunit alam niyang hindi ito dapat naroroon. Bumalik ang alaala ng mga gabing yon. 3 linggo na ang nakalipas, nang huling makausap niya si Miguel sa telep. "Ma, may kailangan po akong sabihin sa inyo," ang sabi ng anak niya. Ang boses ay seryoso at puno ng pag-aalala. "Hindi ko po ito masasabi sa telep. Bukas po, haharapin ko na." Ngunit hindi na siya nakarating. Kinabukasan natagpuan si Miguel na wala ng buhay sa kanyang sasakyan. Ang opisyal na ulat, atak sa puso. Ngunit alam ni Elena, alam niya sa kanyang puso ng ina, na walang kasaysayan ng sakit sa puso ang kanyang anak. Si Miguel ay malusog, aktibo at puno ng buhay. Hindi siya mamamatay ng ganun na lang. "Elena, kumain ka na ba?" Lumingon siya. Si Ricardo, ang kanyang asawa sa loob ng 40 taon, ay nakatayo sa may hagdanan. Nakasuot siya ng kanyang pambahay na damit. Ang buhok ay puro puti na. Ngunit ang mga mata ay gising na gising. May kakaiba sa kanyang tingin, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. "Malapit na," sagot niya. Mabilis na itinago ang mangkok sa likod ng kanyang likuran. "Iniintay ko lang lumamig." "Clarice ang nagluto?" tanong ni Ricardo papalapit sa kanya. "Oo, mabait niyang ginawa para sa akin." "Magaling siyang mag-alaga, di ba?"
Ngumiti si Ricardo, ngunit hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Alam kong mahirap para sa kanya ang lahat ng ito, ngunit pinili niyang manatili dito para alagaan ka. Oo, mahinang sabi ni Elena. Alam ko. May katahimikan na sumilip sa pagitan nila. Sa loob ng 40 taon, marami na silang pinagdaanan, mga pagsubok, tagumpay, at pagkawala. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena na may pader na nakatayo sa pagitan nila. Isang pader na hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman niya. Ricardo? Nagsimula siya. Naisip mo ba kung anong sinasabi ni Miguel nung huling tawag niya sa akin? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Sinabi niya na may sasabihin siya sa akin. Isang bagay na mahalaga. Hindi nga ito nasabi sa telepo. Tumalikod si Ricardo. Nagkunwaring inaayos ang mga picture frame sa aparador. Malamang tungkol sa trabaho. O sa plano nilang mag-asawa na magkaroon ng anak. Hindi, matigas na sabi ni Elena. Alam kong hindi yon. May kakaiba sa boses niya. Parang natatakot siya. Natatakot? Lumingon si Ricardo. Ang mga mata ay kumunot. Bakit naman matatakot si Miguel? Wala naman siyang dapat katakutan? Hindi ko alam, mahinang sabi ni Elena. Ang mga mata ay nakatitig sa malayo. Ngunit, balak kong alamin. Lagtago siya ng isang bagay sa kanyang boses. Isang bagay na hindi niya sinasabi kay Ricardo. Sa loob ng mga nagdaang araw, may napansin siyang kakaiba sa kanyang asawa. Ang mga tawag sa telepo o na mabilis niyang pinapatay kapag pumapasok siya sa silid. Ang mga bulong na tumitigil kapag lumalapit siya. Ang mga dokumento na nakakalat sa mesa ng kanyang opisina, mga dokumento tungkol sa kanyang ari-arian. At ngayon, ang lugaw na may kakaibang lasa. Elena? Sabi ni Ricardo papalapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong mahirap ang lahat ng ito. Ngunit kailangan mong magpahinga. Huwag mong masyadong isipin ang lahat. Ako ang bahala sa lahat. Tiningnan siya ni Elena. Sa loob ng 40 taon, ito ang lalaking minahal niya, pinagkatiwalaan at pinagsamahan sa hirap at ginhawa. Ngunit sa gabing ito, nang hawakan niya ang kanyang kamay, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi init, ngunit isang bagay na malamig. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Salamat, Ricardo, mahinang sabi niya, inilalayo ang kanyang kamay. Ngunit, kaya ko pa ang sarili ko. Nang gabing yon, nang tuluyan ang natulog ang lahat, tahimik na bumaba si Elena sa kusina. Kinuha niya ang mangkok ng lugaw mula sa refrigerator, kung saan niya ito itinago. Kumuha siya ng isang maliit na plastic bag, maingat na inilipat ang ilang kutsara ng lugaw dito, at itinago ito sa kanyang bulsa. Habang umaakyat siya pabalik sa kanyang silid, may narinig siyang boses mula sa kabilang dulo ng bahay. Mababa, halos pabulong. Ngunit sanay ang kanyang tainga sa mga ganitong tunog. Hindi pa siya kumakain. Baka mapansin niya. Kailangan nating maghintay, hindi pa oras. Ngunit kung magpapatuloy ito. Tumigil si Elena. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinagmumula ng boses. Agsilid-aklatan sa dulo ng hallway. Bahagyang nakabukas ang pinto at sa liwanag na sumisilip mula sa loob, nakita niya ang dalawang anino. Si Ricardo at si Clarice nakatayo ng malapit sa isa't isa. Kailangan nating tiyakin na hindi niya malalaman, bulong ni Clarice. Kung malalaman niya ang totoo tungkol kay Miguel, hindi niya malalaman, sagot ni Ricardo. Ang boses ay malamig at matigas. Gagawin ko ang lahat para hindi niya malaman. At kung magpapatuloy siyang kumain, kung hindi gumana ang gamot, tiyakin nating gumana ito. Tumalikod si Elena. Ang kanyang mga paa ay tila yelo, ang kanyang puso ay parang may pumipiga. Mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang silid, isinara ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang asawa at ang kanyang manugang. Nagpaplano ng isang bagay laban sa kanya, at ang pagbanggit kay Miguel, ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama,
Ang plastic bag ng lugaw ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Tumingin siya sa salamin sa kanyang aparador. Nakita niya ang kanyang sarili, isang matandang babae, may puting buhok, may mga kulubot sa mukha. Isang babae na tila mahina, madaling maloko. Ngunit alam niya ang totoo. Kung ganyan ang gusto nila, bulong niya sa sarili, paglaruan natin ang laro nila. Kumuha siya ng isang notebook at panulat mula sa kanyang drawer. Sa unang pahina, isinulat niya ang mga salitang, huwag magtiwala, magpanggap, mag-imbestiga. Pagkatapos, tiningnan niya ang plastic bag ng lugaw. Kung mawawala ang alaala ko, mahinang sabi niya, paano ko mapoprotektahan ang sarili ko? Paano ko malalaman kung sino ang kalaban? Napahinto siya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang plano na mapanganib, ngunit epektibo. Kung hindi siya maaalala ng mga ito, hindi siya nito matatakot. Kung magpapanggap siyang wala siyang alam, hindi siya nito mapaghihinalaan. Maari siyang magmukhang isang matandang babae na nawawala ang isip. Ngunit sa likod ng mga mata niyang iyon, nananatiling matalas ang lahat. Simula bukas, bulong niya, hindi na ako si Elena Villanueva, ang retiradong koronel. Magiging ako si Elena, ang biyudang ina na nawawala ang alaala. Tiningnan niya muli ang plastic bag ng lugaw. At sa huli, dagdag niya, sila ang mawawala ng lahat. Nagising si Elena sa tunog ng mga ibon sa labas ng bintana. Sa unang segundo, nakalimutan niya ang papel na kanyang gagampanan, ngunit mabilis niyang naalala. Ang plastic na supot ng lugaw sa ilalim ng kanyang kama, ang boses ni na Ricardo at Clarice kagabi, ang plano. Itinikom niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot at huminga ng malalim. Elena? Ang boses ni Ricardo mula sa labas ng pinto. Gising ka na ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, pinikit niya ang mga mata at hinintay na bumukas ang pinto. Nang pumasok si Ricardo, nakita niya itong nakatayo sa may pintuan, may dalang tray na may almusal. Ang ngeti nito ay pamilyar. Ang ngeti niya na ginamit niya sa loob ng 40 taon ng pagsasama. Magandang umaga, sabi ni Ricardo. Nag-alala ako sa'yo. Hindi ka nagpahinga ng maayos kagabi? Tinitigan ni Elena ito ng walang emosyon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iginala ang tingin sa paligid ng kwarto na parang hindi niya alam kung nasaan siya. Sino ka? Mahina at nanginginig ang kanyang boses. Bumagsak ang tray mula sa mga kamay ni Ricardo. Nabasag ang pinggan, tumalsik ang kanin at sabaw sa sahig. Elena, anong sinasabi mo? Nasaan ako? Umupo si Elena at hinawakan ang kanyang ulo. Bakit? Bakit hindi ko maalala? Hindi ko maalala ang mga pangalan, ang mga mukha. Tumakbo si Ricardo papalapit sa kanya. Elena, ako si Ricardo. Ang asawa mo. Tandaan mo ako? Tinitigan siya ni Elena ng matagal. Sa loob, pinagmamasdan niya ang bawat kibot ng mukha ni Ricardo. Ang pagkukunwaring pag-aalala, ang bahagyang pagkibot ng labi nito. Isang magaling na sinungaling na isip niya. Ngunit hindi sapat. Ricardo? Sabi niya na parang sinusubok ang alalahanin. Ricardo, parang pamilyar. Pero bakit parang wala ako maalala? Anong nangyari sa'yo? Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang hinahawakan ang kanyang balikat. Kagabi lang ay maayos ka pa. Anong nangyari? Hindi ko alam, bulong ni Elena. Gusto kong maalala pero wala. Blanko ang lahat. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Clarice na nakatayo sa pintuan. Nakasandal ito sa frame, pinagmamasda ng eksena. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng pag-aalala. Sa halip, may bahid ng pag-aaral, ng pagmamasid. Parang ina-assess nito kung totoo ba ang nangyayari. Anong nangyari? Tanong ni Clarice, pumasok sa kwarto. Narinig ko ang basag. Hindi maalala ni Elena ang mga bagay-bagay, sabi ni Ricardo. Parang nawala ang alaala niya. Tumigil si Clarice sa harap ng kama. Tinitigan nito si Elena ng diretso sa mata. Mom? Ako si Clarice, ang asawa ni Miguel. Tandaan mo ako? Itinago ni Elena ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Pasensya na,
Pasensya na, hindi ko kayo maalala. Sino si Miguel? Narinig niya ang tahimik na paghinga ni Clarice. Isang segundo ng katahimikan, mahaba, mabigat. Pagkatapos, sinabi ni Clarice, "Si Miguel ang anak mo. Ang anak nating dalawa." "Anak?" Umangat ang mukha ni Elena, nagpanggap na nalilito. "May anak ako? Bakit hindi ko maalala?" "Okay lang," mabilis na sabi ni Ricardo. "Okay lang, Elena, huwag kang mag-alala. Nandito kami para sa'yo. Alagaan ka namin." Nungit nakita ni Elena ang tingin na ipinagpalit ni na Ricardo at Clarice sa isa't isa, isang mabilis na sulyap, ngunit sapat na upang mabasa niya. May plano sila, at ang kanyang pagpapanggap na amnesia ay maaaring maging hadlang o pagkakataon. "Kailangan nating dalhin siya sa doktor," sabi ni Clarice, "para malaman kung anong nangyari." "Hindi," mabilis na sagot ni Elena bago niya napigilan ang sarili. Nakita niya ang pagtaas ng kilay ni Clarice. "Ibig kong sabihin, ayoko sa ospital. Natatakot ako. Pakiramdam ko, kapag umalis ako dito, mawawala ako." Isang kasinungalingan, nungit may katotohanan sa likod nito. Natatakot siya, hindi sa ospital, kundi sa posibilidad na mapatunayan ng doktor na wala namang siyang amnesia. Kailangan niyang manatili sa bahay kung saan makokontrol niya ang sitwasyon. "Mom," sabi ni Clarice, ang boses nito ay malambot, nuwit may matalas na gilid. "Kailangan mong malaman kung anong nangyari sa'yo, para sa kaligtasan mo." "Pakiusap," sabi ni Elena, hinawakan ang kamay ni Ricardo. "Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong dalhin sa ospital. Natatakot ako." Tumingin si Ricardo kay Clarice. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, tumango si Ricardo. "Sige, hindi muna tayo pupunta sa doktor. Pero kung hindi ka bumuti sa loob ng ilang araw, pupunta tayo. Deal?" Tumango si Elena, nagpapanggap na nagpapasalamat. Ngunit sa kanyang isip, nagpaplano na siya ng susunod na hakbang. Kinailangan niyang ilipat ang mga ebidensya. Ang plastic bag ng lugaw ay nasa ilalim pa rin ng kama, hindi ang ligtas. Kailangan niya ng lugar kung saan hindi makakapasok sina Ricardo at Clarice. Nang umalis ang dalawa sa kwarto, sinimula ni Elena ang kanyang pagmamasid. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na nalilito, nakalakad siya sa bahay na parang hindi niya alam ang mga lugar. Pinagmasdan niya kung saan pumapasok at lumalabas sina Ricardo at Clarice, kung saan nila itinatago ang mga susi, kung anong mga oras sila abala. "Ma'am, kain na po!" tawag ni Clarice mula sa kusina. "Nagprito ako ng tuyo at itlog." Dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa kusina, nagpapanggap na hindi alam kung saan yon. Huminto siya sa may pintuan, nagkunyari na nag-aalangan. "Pasensya na," sabi niya. "Hindi ko alam kung saan ako pupunta, parang bago ang lahat." "Kusina ito, ma'am," sabi ni Clarice, nakaturo sa upuan. "Dito ka palaging kumakain, umupo ka." Umupo si Elena at tiningnan ang pagkain sa harap niya, itlog, tuyo, kanin, at isang baso ng gatas. Hindi siya kumain ng kahit ano mula kagabi. Bangunit hindi siya magtitiwala sa pagkain na inihanda ni Clarice. May alaala pa siya ng puting pulbo sa lugaw. "Hindi ka kakain?" tanong ni Clarice, nakaupo sa harap niya. "Hindi ako sigurado kung paano," sabi ni Elena, nagpapanggap na nahihirapan. "Parang nakalimutan ko kung paano gumamit ng kutsara." Tinitigan siya ni Clarice ng matagal. Isang tingin na puno ng pag-aaral. Pagkatapos, ngumiti ito. Ngunit hindi umabot sa mga mata ang ngiti. "Sige, turuan kita," sabi ni Clarice. Kinuha ang kutsara at inilagay sa kamay ni Elena. "Ganito, ma'am. Hawakan mo ang kutsara, iscoop mo ang kanin, tapos ilagay sa bibig." Sinunod ni Elena, nagpapanggap na nahihirapan. Ngunit sa kanyang isip, pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Clarice. Ang paraan ng pag-upo nito, ang paraan ng paghawak nito sa baso, ang paraan ng pag-iwas nito sa tingin kapag may sinasabi itong kasinungalingan. "Ma'am,
May itatanong ako, sabi ni Clarice. Ang boses ay mahina at seryoso. May naalala ka ba tungkol kay Miguel? Kahit kaunti? Tumigil si Elena sa pagkain. Itinago niya ang kanyang muka, nagpapanggap na nalulungkot. Miguel? Ang anak ko? Hindi ko siya maalala. Pero kapag sinasabi mo ang pangalan niya, parang may nararamdaman ako dito. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Parang may sakit. Parang may nawala. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, sinabi ni Clarice, nawala siya, Mom. Namatay siya. 2 buwan na ang nakalipas. Namatay? Nagpanggap na umiyak si Elena. Ang anak ko? Bakit? Paano? Aksidente. Mabilis na sabi ni Clarice. Aksidente sa sasakyan. Sorry, Mom. Hindi ko dapat sinabi. Ngunit nakita ni Elena ang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi ni Clarice. Isang kislap ng kasiyahan. Ang babaeng ito ay nag-e-enjoy sa kanyang paghihirap. Okay lang, sabi ni Elena. Pinunasan ang kanyang mga mata. Kailangan kong malaman, kahit masakit. Pagkatapos ng almusal, nagpanggap si Elena na inaantok. Pakiramdam ko, pagod ako, sabi niya. Gusto kong matulog. Dito ka lang sa kwarto, sabi ni Clarice. Tatawagin kita kapag oras na ng tanghalian. Tumanggo si Elena at naglakad pabalik sa kwarto. Ngunit sa halip na matulog, naghintay siya. Binilang niya ang mga segundo hanggang sa marinig niya ang boses ni na Ricardo at Clarice sa sala. Sigurado ka bang totoo ang amnesia niya? Boses ni Clarice, mahina ngunit naririnig. Hindi ako sigurado, sagot ni Ricardo. Pero kung totoo, mas madali para sa atin. Kung hindi, kailangan nating maging maingat. Paano natin malalaman? Pagmamasdan natin. Kung totoo ang amnesia, hindi niya maaalala ang mga bagay-bagay. Kung nagpapanggap siya, may magagawa siyang pagkakamali. Kailangan lang nating maghintay. Napag-iti si Elena sa dilim. Maghihintay sila. Ngunit habang naghihintay sila, siya ang kikilos. Kinailangan niyang mahanap ang tamang lugar para itago ang mga ebidensya. Hindi pwedeng sa kwarto. Yun ang unang hahanapin nila. Hindi rin pwedeng sa kusina o sala. Kailangan niya ng lugar na hindi nila iisipin. Naalala niya ang lumang bahay ni Miguel. Nung bata pa ito, may taguan ito sa ilalim ng sahig ng aparador. Isang maliit na espasyo kung saan itinatago nito ang kanyang mga laruan at sikreto. Hindi alam ni na Ricardo at Clarice ang lugar na iyon. Siya lang ang nakakaalam. Dahan-dahan naglakad si Elena patungo sa lumang kwarto ni Miguel. Hindi pa ito ginagalaw mula nang mamatay ito. Ang mga damit, ang mga libro, ang mga laruan, lahat ay nasa lugar pa rin. Binuksan niya ang aparador at hinanap ang maluwag na tabla sa sahig. Dahan-dahan niyang inangat ito at nakita ang maliit na espasyo sa ilalim. Walang laman, malinis, tuyo at ligtas. Miguel? Bulong niya, hinawakan ng kahoy. Alam kong tutulungan mo ako kahit saan ka man naroon, alam kong kasama mo ako. Inilagay niya ang plastic bag ng lugaw sa loob ng espasyo, kasama ang kanyang mga tala, ang mga obserbasyon tungkol kina Ricardo at Clarice, ang mga oras ng kanilang pag-uusap, ang mga detalye ng kanilang mga plano. Pagkatapos, isinara niya ang tabla at inayos ang mga damit sa aparador. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanila, sabi niya sa sarili. At kailangan kong maging mas mabilis. Nang hapon, habang abala sina Ricardo at Clarice sa kanilang mga cellphone, nagpanggap si Elena na naglalakad-lakad sa bahay. Pinagmasdan niya ang bawat sulok, bawat drawer, bawat nakatagong espasyo. Sa sala, nakita niya ang lumang kahon ng mga dokumento ni Ricardo, mga lumang kontrata, mga resibo, mga papel na hindi na importante. Ngunit sa ilalim ng mga papel, nakita niya ang isang sobre. Hindi ito mukhang luma, bagong-bago, malinis, walang sulat. Binuksan niya ito at nakita ang isang dokumento na nagpapanginig sa kanyang mga kamay. Isang kasunduan sa pagbebenta ng lupa. Ang lupa na nasa pangalan niya, ang lupa na minana niya sa kanyang mga magulang.
Ang dokumento ay nakasulat sa pangalan ni Clarice Villanueva at may pirma na kahawig ng kanyang pirma. Hindi ko ito pinirmahan, bulong niya. Kailanman. Tiningnan niya ang dokumento ng mas maingat. Ang pirma ay halos kapareho ng kanyang pirma, ngunit hindi eksakto. May maliit na pagkakaiba sa kurba ng letra, sa presyon ng panulat. Isang peking pirma. Clarice, sabi niya, ang mga mata ay nanlilisik. Ano pa ang ginawa mo? Itinago niya ang dokumento sa loob ng kanyang damit, pagkatapos ay isinuli ang lahat sa kahon. Kailangan niyang kumilos ng mabilis, ngunit kailangan din niyang maging maingat. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niya si Ricardo na nakaupo sa kama. Saan ka galing? Tanong niya. Ang boses ay mahina ngunit may paghihinala. Naglakad-lakad lang, sagot ni Elena, nagpapanggap na inosente. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero parang may kumukuha sa akin. Parang may gusto akong hanapin. Anong hinahanap mo? Hindi ko alam, sabi niya hinawakan ng kanyang ulo. Parang may importante akong nakalimutan. Parang may kailangan kong alalahanin. Tinitigan siya ni Ricardo ng matagal. Pagkatapos, numiti ito. Ngunit walang init sa ngiti. Okay lang, Elena. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Pero may sasabihin ka ba sa akin? Tanong ni Elena, nagkunwaring nalilito. Parang may kailangan mong sabihin. Parang may sekreto ka. Isang segundo ng katahimikan. Nakita ni Elena ang pag-igting ng panga ni Ricardo, ang paggalaw ng mga mata nito. Wala akong sekreto, sabi nito. Wala akong itinatago sa'yo. Kasi nungalingan. Ngunit hindi siya magpapakita ng reaksyon. Okay, sabi niya ngumiti. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Nang gabing yon, habang natutulog na sina Ricardo at Clarice, binuksan ni Elena ang dokumento na itinago niya. Binasa niya ito ng paulit-ulit, sinasaulo ang bawat detalye. Ang pangalan ni Clarice, ang pirma, ang petsa, lahat ay kailangan niyang tandaan. Bukas, bulong niya. Itinago ang dokumento sa ilalim ng kanyang unan. Bukas, sisimulan ko ang paghahanap ng katotohanan. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang hindi na siya maghihintay pa. Ang dokumentong ito ay patunay. Patunay na ang plano ni Ricardo at Clarice ay mas malaki, mas malalim, at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. At kailangan niya maging handa. Sa labas ng kanyang bintana, umihip ang hangin. Parang may bumubulong sa kanya. Isang boses na pamilyar. Isang presensya na nagbibigay ng lakas. Miguel? Bulong niya. Hinawakan ng dokumento. Tutulungan mo ako, di ba? Tulad ng lagi mong ginagawa. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang sagot. Hindi sa salita, kundi sa pakiramdam. Isang init sa kanyang dibdib, isang katiyakan na hindi siya nag-iisa. Ipinasok niya ang dokumento sa kanyang damit, handa na para sa susunod na araw. Ang kanyang pagpapanggap ay nagsimula na at walang makakapigil sa kanya. Nagising si Elena nag hindi pa sumisikat ang araw. Ang lamig ng umaga ay bumalat sa kanyang mga balikat habang nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang dokumentong nakuha niya kahapon. Sa liwanag ng maliit na lampara, muli niyang sinuri ang pirma ni Clarice. Ang mga letrang C at L na may kakaibang pagyuko. Ang puwang sa pagitan ng mga titik na hindi tugma sa paraan ng pagsulat ng kanyang manugang. Bumuntong hininga siya. Bilang isang dating investigador, alam niyang ang pinakamaliit na detalye ang kadalasang nagbubunyag ng pinakamalaking kasinungalingan. Ang pirma sa dokumentong ito ay halos perpekto, ngunit hindi sapat. May kakaibang presyon sa pagpindot ng panulat. Isang bahagyang pag-aalangan sa kurba ng letrang R. Hindi yon ang pirma ni Clarice na nakita niya sa mga kasulatan ng kasal nito kay Miguel. Peke, bulong niya. Ang kanyang mga daliri ay sumunod sa mga letra. Sino ang gumawa nito? Hindi pa niya alam ang sagot, ngunit may isang taong may sapat na kakayahan upang gayahin ang sulat kamay ng kanyang manugang. At yon ay nangangahulugan na hindi lamang sina Ricardo at Clarice ang sangkot. May iba pang tao sa likod ng planong ito. Itinago niya ang dokumento sa loob ng lumang Biblia sa kwarto ni Miguel.
sa pagitan ng mga pahina ng aklat ng mga awit. Hindi niya alam kung bakit doon, ngunit may kakaibang kapanatagan sa paglalagay nito sa lugar na puno ng mga alaala ng kanyang anak. Pagbaba niya sa hagdan, narinig niya ang mga boses mula sa kusina. Huminto siya sa may hagdan, sapat upang marinig ang usapan ngunit hindi makita. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, ngunit pinanatili niya ang kanyang paghinga na tahimik. Kailangan nating tapusin ito sa linggong ito, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Paano kung may mapansin siya? Tanong ni Clarice, may kaba sa kanyang tono. Kanina, noong tinitigan niya ako, parang may kakaiba sa mga mata niya. Wala yon, nagpapanggap ka lang. Tandaan mo, wala siyang maalala, wala siyang alam. Pero Ricardo, paano kung, walang paano kung? Masyado na tayong malapit. Nakuha na natin ang mga dokumento. Naayos na ang mga pirma. Ang kailangan na lang natin ay ang kanyang thumbprint sa kasulatan ng paglilipat ng bahay. Napasingap si Elena sa loob. Ang kanyang thumbprint. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa siya pinapatay. Kailangan pa nila ang kanyang pirma at thumbprint upang maging legal ang paglilipat ng ari-arian. Ang mga pagkaing may lason, ang unti-unting pagpapahina sa kanya, lahat ng yon ay bahagi ng isang mas malaking plano. Kailan natin gagawin? Tanong ni Clarice. Sa Sabado. Sabihin natin na kailangan niyang pumirma para sa kanyang pension papers. Dadalhin natin siya sa notar at doon natin ipipirma ang lahat. Pero paano kung tumanggi siya? Hindi siya tatanggi. Amnesia siya, wala siyang alam. Kailangan lang nating maging mapagpasensya at magpanggap na nagmamalasakit. Narinig ni Elena ang pagtawa ni Clarice. Isang tawa na puno ng kasiyahan, walang bakas ng konsensya. Ang kanyang mga kamao ay napahigpit. At pagkatapos? Tanong ni Clarice. Pagkatapos, maari na nating tapusin ang lahat. Hindi na natin kailangan ng mahabang proseso. Isang aksidente, isang pagkakadulas sa hagdan, isang atake sa puso. Hindi na yon magiging kahina-hinala. Mahal kita, Ricardo. Mahal din kita. At kapag nakuha na natin ang lahat, makakapagsimula na tayo ng bagong buhay. Malayo sa lugar na ito. Malayo sa mga alaala ni Miguel. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay parang saksak sa puso ni Elena. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, isang apoy ang nag-alab sa kanyang dibdib. Isang galit na mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya sa kanyang buhay. Dahan-dahan siyang bumalik sa itaas, siniguradong walang ingay ang kanyang mga hakbang. Pagdating sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at napaluhod sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Miguel! Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay tuluyang bumagsak. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganoon na pala sila kasama. Ngunit hindi siya nanatiling nakaluhod ng matagal. Ang galit ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Hindi siya pwedeng magpahina. Hindi ngayon, kung kailan malapit na ang lahat. Tumayo siya at milinis ang kanyang mukha. Bumaba siya sa kusina na may ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay walang laman, ang perpektong anyo ng isang babaeng nawawala ng alaala. Magandang umaga, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at malambot. May almusal ba tayo? Nagkatinginan sina Ricardo at Clarice, isang mabilis na sulyap na puno ng kahulugan. Ngumiti si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang kahina-hinala. Oo, may lugaw tayo. Inihanda ni Clarice para sa iyo. Tiningnan ni Elena ang lugaw. Ang amoy nito ay normal, ngunit alam niyang may kakaiba. Hindi niya ito kakainin. Hindi ngayon, hindi kailanman. Kumain ka na, sabi niya. Itinulak ang mangkok pabalik kay Clarice. Busog pa ako, baka mamaya na lang? Ang mga mata ni Clarice ay kumislap. Isang bahagyang pag-aalangan na hindi napansin ni Ricardo. Ngunit nakita ito ni Elena. Oh, sige, sabi ni Clarice. Ang kanyang ngiti ay pilit. Kung sakaling magutom ka, nandito lang. Kumuha si Elena ng isang basong tubig at umupo sa hapag. Nagpapanggap na walang pakialam.
Ngunit sa kanyang isipan, ang plano ay unti-unting nabubuo. Pagkatapos ng almusal, nang magtungo sina Ricardo at Clarice sa kanilang kwarto, pumunta si Elena sa lumang tilpono sa sala. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdial ng isang numero na hindi niya nakalimutan. Ang numero ng kanyang dating kasamahan sa PNP. Colonel Santos, sabi niya nang sumagot ang kabilang linya. Si Elena ito. Kailangan ko ng tulong mo. Elena? Akala ko ba wala akong oras para magpaliwanag? Kailangan kong malaman kung may kakilala kang eksperto sa dokumento, isang taong makaka-verify kung peke ang isang pirma. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, nagsalita si Santos. Ang kanyang boses ay seryoso. May kilala ako, retiradong eksperto mula sa NBI. Ano ang kailangan mong ipa-verify? May ipapadala akong kopya ng dokumento, pero kailangan kong gawin ito ng lihim. Walang makakaalam. Kailan mo kailangan ng sagot? Sa lalong madaling panahon. Sabado na ang deadline. Sabado? Ano ang nangyayari, Elena? Hindi sumagot si Elena. Sa halip, sinabi niya, "Salamat, Santos. Ipapadala ko ang dokumento mamayang gabi. At pakiusap, huwag mong sasabihin kanino man na nakausap mo ako." Elena, kailangan kong bumaba. May darating na. Ibinaba niya ang telepo nang marinig ang mga yabag sa hagdan. Bumalik siya sa kanyang posisyon sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo, nagpapanggap na wala siyang narinig. Pumasok si Clarice sa sala. May hawak na isang baso ng juice. "Nay, inumin ninyo ito. Mabuti ito sa inyong katawan." Tiningnan ni Elena ang baso. Ang katas ng dalandan ay mukhang sariwa, ngunit may bahagyang kakaibang kulay. Mas madilim kaysa sa karaniwan. Amoy ito ng kaanting pait. "Sandali," sabi niya, itinabi ang baso. "May sasabihin ako sa iyo." Umupo si Clarice sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay maingat. "Ano yun, Nay?" "Napaisip ako. Baka kailangan kong ayusin ang aking mga dokumento. Mga lupa, bahay, mga papeles. Baka may makalimutan ako dahil sa amnesia ko." Ang mga mata ni Clarice ay kumislap ng interes. "Gusto niyo bang tulungan ko kayo? Marami akong alam sa mga ganyang bagay." "Oo," sabi ni Elena. Ang kaning ngiti ay banayad. "Gusto ko. Sabado kung maaari. Sabihin natin na kailangan kong pumirma para sa aking pension papers." Ang mukha ni Clarice ay lumiwanag, ngunit mabilis niyang itinago ito. "Oo, syempre. Ako na ang bahala." "At isa pa," dagdag ni Elena, ang kanyang boses ay nagiging mas mahina. "Kailangan kong gamitin ang lumang makina sa opisina ni Ricardo para sa pagpiprint ng mga kopya. Sigurado ako na may mga form na kailangan kong punan." "Ang makina? Bakit hindi na lang?" "Mas komportable ako doon. Naaalala ko na ginagamit yon ni Miguel nung siya ay buhay pa." Ang pagbanggit kay Miguel ay nagpatahimik kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng kakaiba. Hindi takot, ngunit hindi rin komportable. "Oo, syempre, Nay. Kung yon ang gusto ninyo." Tumango si Elena. Ang kanyang plano ay nagsisimula ng mabuo. Sa opisina ni Ricardo, alam niyang may mga file cabinet na puno ng mga dokumento na maaaring maglaman ng higit pang ebidensya. At ang lumang makina na hindi pa nagagamit mula nung mamatay si Miguel, ay maaaring may mga nakatagong file sa memorya nito. Nang gabing yon, pagkatapos ng hapunan, pumunta si Elena sa opisina ni Ricardo. Ang pinto ay nakalock, ngunit alam niya ang lihim na lugar kung saan itinatago ni Ricardo ang susi. Sa ilalim ng paso ng halaman sa may balkonahe. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Ang opisina ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Dahan-dahan niyang nilakad ang silid. Ang kanyang mga mata ay nag-a-adjust sa dilim. Nakita niya ang file cabinet sa sulok, ang lumang makina sa mesa, at ang mga kahon ng mga dokumento sa sahig. Binuksan niya ang file cabinet at sinimulang suriin ang mga folder. Karamihan ay mga lumang dokumento ng negosyo, mga resibo at mga kontrata. Ngunit sa pinakailalim na drawer, natagpuan niya ang isang folder na walang label. Binuksan niya ito at ang kanyang puso ay tumigil sa isang saglit. Sa loob ay mga kopya ng mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian,
lupa sa Batangas, bahay sa Tagaytay, mga savings account sa 2 bangko. Lahat ay nakapangalan kay Ricardo at Clarice. At sa pinakatuktok, isang dokumento na may pamagat na Huling Testamento at Testamento ni Elena Villanueva. Ang kanyang mga kamay ay naming-inig habang binabasa niya ang nilalaman. Ang testamento ay nakasulat sa paraang magbibigay ng lahat ng kanyang ari-arian kay Ricardo at kung mamatay si Ricardo kay Clarice. Ang kanyang anak na si Miguel ay hindi man lang nabanggit. Mga hayop, bulong niya. Ang kanyang mga luha ay muling bumagsak. Paano ninyo nagawa ito? Ngunit hindi siya nagtagal sa emosyon. Kinuha niya ang dokumento, itinago ito sa loob ng kanyang damit at isinara ang file cabinet. Bago umalis, tiningnan niya ang lumang makina. May isang folder sa desktop na may pangalang Miguel pa. Binuksan niya ito at nakita ang isang file na may petsa 1 linggo bago mamatay ang kanyang anak. Ang file ay may pamagat na For Mom. Binuksan niya ang file at ang kanyang puso ay napuno ng sakit. Ito ay isang mensahe mula kay Miguel, isang liham na hindi niya natanggap. Mom, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyari na sa akin. Hindi ako sigurado kung sino ang nasa likod nito. Ngunit alam kong may nagbabalak laban sa atin. Nalaman ko ang tungkol sa relasyon ni Dad at Clarice. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ngunit kung may mangyari sa akin, mangyaring mag-ingat ka. Huwag kang magtiwala kanino man. At kung kailangan mo ng tulong, hanapin mo si Colonel Santos. Siya ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko. Napaluhod si Elena sa sahig. Ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Ang kanyang anak ay alam. Alam niya ang lahat. At sinubukan niyang protektahan siya. Ngunit nabigo siya. Pasensya na, Miguel. Hikbi niya. Pasensya na. Ngunit sa kanyang pagluha, isang bagong lakas ang lumitaw. Ang kanyang anak ay nag-iwan ng mensahe para sa kanya. Hindi siya nag-iisa. At hindi siya hihinto hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan. Itinago niya ang liham sa loob ng kanyang damit, kasama ang testamento. Pagkatapos, tahimik siyang lumabas ng opisina. Siniguradong walang nakakita sa kanya. Sa kanyang kwarto, binuksan niya ang lumang Biblia at idinagdag ang mga bagong ebidensya. Ang kanyang koleksyon ay lumalaki. Ang peking dokumento, ang testamento, ang liham ni Miguel. Hindi pa sapat, ngunit papalapit na. Nang sumapit ang Sabado, alam ni Elena na ang lahat ay magbabago. Sa araw na yon, haharapin niya sina Ricardo at Clarice. Hindi bilang isang matandang babae na may amnesia, kundi bilang isang ina na naghahanap ng katarungan para sa kanyang anak. At sa unang pagkakataon sa mga linggong ito, ngumiti siya. Hindi ang ngiti ng isang biktima, kundi ang ngiti ng isang mandirigma. Umaga ng Sabado. Ang bahay na dati tahimik ay tila may kakaibang tensyon sa hangin. Nakaupo si Elena sa may bintana ng kanyang kwarto. Hawak ang isang tasa ng tsa na halos hindi niya iniinom. Sa labas, abala ang mga katulong sa paglilinis ng harden. Walang kamalay-malay sa dulaang itinatanghal sa loob ng bahay na yon. Mula sa kanyang drawer, kinuha niya ang isang sobre. Ang nilalaman nito ay ang peking dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ngunit hindi ang orihinal na kopya. Maingat niyang inilagay sa loob ang isang binagong bersyon na may maliit ngunit nakamamatay na pagkakaiba. Isang dagdag na pahian na hindi nila inaasahan. Itinago niya ito sa ilalim ng lumang mesa sa sala, sa lugar kung saan alam niyang hahanapin ito ni Ricardo at Clarice. Alam kong darating ang araw na ito, bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang damit. Suot niya ang simpleng bestida, ang itsura ng isang mahinang matandang babae na walang alam sa nangyayari sa paligid niya. Bumaba siya sa kusina at nakita si Clarice na naghahanda ng almusal. Nakangiti ito, masigla. Masyadong masigla para sa isang manugang na ang binan ay may amnesia. Magandang umaga po, Nay, bati ni Clarice. Gutom po ba kayo? Nagluto po ako ng lugaw. Pumikit si Elena at numiti ng mahina. Oo anak, salamat. Ang lugaw na yon, alam niyang may laman ito.
Hindi nga ito kakainin. Ngunit kailangan niya magpanggap. Sandali lang po, ihahain ko na, sabi ni Clarice habang nagbubuhos ng lugaw sa mangkok. Doon pumasok si Ricardo mula sa kanyang opisina. Bit-bit ang isang folder. Lagtama ang mga mata nila, ngunit mabilis na iniwas ni Ricardo ang tingin. Nay, sabi niya, pilit ng ngiti. Kumusta po ang pakiramdam? Maayos naman, sagot ni Elena pormal. Ngunit nalilito pa rin ako sa ilang bagay. Ang tagal ko nang hindi naalala ang mga nangyari. Wala po kayong dapat ipag-alala, agad na sabi ni Clarice. Nandito naman po kami. Oo, nandito kayo. Tulad ng mga buwetre na naghihintay sa pagbagsak ng kanilang biktima, kumain sila ng tahimik. Tuwing napapatingin si Elena kay Ricardo, nakikita niya ang kaba sa mga mata nito. Ang lalaking kasama niya sa loob ng 30 taon, na yon ay tila isang estranjero na may lihim na plano. Pagkatapos ng almusal, nagkunyari si Elena na inaantok. Pahinga muna ako, sabi niya, at umakyat sa kanyang kwarto, ngunit hindi siya natulog. Umupo siya sa may pinto, nakikinig, at narinig niya ang mga bulong-bulungan mula sa sala. Sigurado ka bang nandyan ang dokumento? Boses ni Ricardo, pabulong. Oo, nakita ko siyang inilagay sa ilalim ng mesa kanina, sagot ni Clarice. Hindi niya alam na pinapanood ko siya. Akala niya yata ay natutulog siya. Kailangan nating makuha ang thumbprint niya ngayon. Hindi na natin kayang maghintay pa. Gagawin ko ang parte ko. Ikaw, siguraduhin mong hindi siya maghinala. Tumibok ng malakas ang puso ni Elena. Nasa lugar na ang lahat. Ang bitag ay nakalagay na. Ang peking dokumento sa ilalim ng mesa ay may kasamang nakatagong voice recorder na ibinigay sa kanya ni Colonel Santos. Lahat ng kanilang sasabihin, lahat ng kanilang gagawin ay maitatala. Bumaba siya pagkaraan ng ilang oras, nagkukunyaring lito. Ricardo anak, tawag niya. May nakita akong papel sa ilalim ng mesa. Sa palagay ko, importante ito. Lumapit si Ricardo at nakita niya ang kislap ng kasakiman sa mga mata nito nang makita ang dokumento. Ito po ba? Dokumento po ito ng lupa natin, Nay. Kailangan lang po natin ang pirma ninyo. Pirma? Nagkunyari siyang naguguluhan. Bakit kailangan ng pirma ko? Dahil kailangan po nating ilipat ang titulo sa pangalan ninyo, pagsisinungaling ni Ricardo. Para po, masigurado na sa inyo ang lahat. Hindi ka mandaloko, Ricardo. Alam kong ang totoo. Ang titulo ay ililipat sa pangalan mo at ni Clarice. Kung ganoon, sabi ni Elena, ipakita mo sa akin. Gusto kong makita kung ano ang pinipirmahan ko. Nag-alinlangan si Ricardo. Ngunit dahil sa kanyang amnesia, wala siyang dahilan upang tumanggi. Binuksan niya ang dokumento at inilatag ito sa mesa. Eto po, Nay. Dito lang po kayo pipirma. Tinina ni Elena ang dokumento. Nakita niya ang mga maling detalye, ang maling pangalan, ang maling petsa. Ngunit hindi siya kumibo. Sa halip, numiti siya. Sandali, sabi niya. Kailangan ko munang kunin ang aking salamin sa taas. Umakyat siya ngunit sa halip na salamin, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng text kay Colonel Santos. Nasa lugar na. Hintayin ang signal. Bumaba siya at naupo sa harap ng dokumento. Hawak ang panulat, nagkunwari siyang magpipirma. Ngunit sa huling sandali, ibinaba niya ito. Ricardo, sabi niya mahinahon, bago ako pumirma gusto ko malaman saan galing ang dokumentong ito? Natigilan si Ricardo. Ano po? Ang dokumentong ito. Sino ang gumawa nito? Bakit hindi ko ito naalala? Ito po ay ginawa ng abogado natin. Nung bago pa po mangyari ang aksidente ni Miguel. Pumikit si Elena. Ang pangalan ng kanyang anak, ginagamit nila ito upang linlangin siya. Ang sakit ay dumaloy sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ito. Hindi ngayon, hindi pa. Kung ganon, sabi niya, sige, pipirmahan ko. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang presensya ng mga tao sa labas, ang mga pulis na nakaantabay, kasama si Colonel Santos. Ang signal ay ibinigay na. Ngunit bago pa man niya mailapat ang panulat sa papel, narinig nila ang tunog ng sasakyan sa labas.
bumukas ang pinto, at pumasok si Colonel Santos kasama ang 2 pulis. Ricardo Villanueva, Clarice Villanueva, seryosong sabi ni Santos. May natanggap kaming ulat tungkol sa isang kahina-hinalang transaksyon sa property na ito. Kailangan naming i-verify ang dokumentong yan. Namutla si Ricardo. Ano? Sandali, ito ay pribadong bagay. Hindi na pribado kapag may ebidensya ng pandaraya, putol ni Santos. Pakibigay ang dokumento. Nag-alinlangan si Ricardo ngunit walang magawa. Ibinigay niya ang papel kay Santos na mabilis itong sinuri. Ang dokumentong ito, sabi ni Santos, ay may peking pirma at may kasamang pahina na hindi ninyo inaasahan. Isang affidavit mula sa isang saksi na nagpapatunay sa inyong plano. Hindi totoo yan, sigaw ni Clarice. Wala kaming ginagawang masama. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita ni Elena ang takot sa mga mata nito. Ang takot ng isang taong nahuli sa akto. Hindi pa siya nagsasalita. Hindi pa niya inilalantad ang lahat. Ngunit ang sandaling yon, ang sandaling nakita niya ang kanilang mga mukha na namumutla, ay sapat na upang punan ang kanyang puso ng kakaibang kasiyahan. Colonel Santos, mahinahong sabi niya, salamat sa inyong agarang pagtugon. Tumingin sa kanya si Ricardo at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagdududa sa mga mata nito. Elena, anong nangyayari? Numiti siya. Hindi ang ngiti ng isang mahinang matandang babae, kundi ang ngiti ng isang babaeng may alam. Maghihintay tayo, sabi niya. Malalaman mo sa tamang panahon. Dinala sina Ricardo at Clarice sa isang tabi para sa formal na pagsisiyasat, ngunit hindi pa sila inaaresto. Hindi pa. Ang paghaharap ay darating pa. Nang lumabas si Colonel Santos, nilapitan siya nito. Nay Elena, handa na po ba kayo? Tumingin si Elena sa mga mata nito at sa unang pagkakataon sa mga linggong ito, naramdaman niya ang kalmadong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Oo, sagot niya. Handa na ako. Sa labas, sumisikat na ang araw. Ngunit sa loob ng bahay na yon, alam ni Elena na ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay darating pa. Ang paghaharap, ang sandaling haharapin niya ang mga taong nagtaksil sa kanya at sa kanyang anak, ay nalalapit na. At sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Umaga na nun. Ngunit, parang hindi pa rin sumisikat ang araw para sa bahay na yon. Nakaupo si Elena sa kanyang paboritong silya sa may bintana. Ang mga kamay ay mahinahong nakapatong sa kanyang kandungan. Sa labas, ang mga ibon ay huni ng huni, walang kamalay-malay sa bagyong garating. Narinig niya ang mga yabag paakyat ng hagdan. Hindi siya lumingon. Alam niyang darating sila. Sigurado siyang darating sila, gaya ng pagkalkula niya sa lahat ng mga nagdaang araw. Ma, boses ni Clarice, matamis at puno ng pagkukunyae. Bakit po kayo nakaupo dyan? Hindi pa kayo kumakain. Dahan-dahang lumingon si Elena. Ang mga mata niya ay hindi na ang mga matang malabo at nalilito. Ito na ang mga matang nagmamasid, sumusukat, humuhusga. Hindi ako nagugutom, sagot niya. Ang boses ay matatag at malinaw. Sa likod ni Clarice, pumasok si Ricardo. May dalang tasa ng kape, ngunit ang mga mata ay naghahanap ng senyales. Anumang senyales na may mali. Napansin ni Elena ang bahagyang pag-igting ng panga ng kanyang asawa, ang paraan ng paghawak nito sa tasa na parang sandata. Elena, kailangan nating mag-usap, sabi ni Ricardo, tungkol sa mga dokumento. Anong dokumento? Putol ni Elena. Ang boses ay kalmado. Yung mga peking papel na ipinasok ninyo sa aking mga titulo? O yung mga kopya ng deed of sale na hindi ko naman pinirmahan? Napatigil si Ricardo. Ang tasa ng kape ay bahagyang nanginginig sa kanyang kamay. Sa likod niya nanigas si Clarice. Ang kanyang mukha ay namutla ng husto. Ano bang sinasabi mo, ma? Nauutal na sabi ni Clarice. Baka nalilito na naman kayo. Hindi ako nalilito, sagot ni Elena, dahan-dahang tumayo. Sa kabila ng kanyang edad, may tindig siyang nagpapaalala sa mga taon niya sa serbisyo. Sa katunayan, hindi pa ako naging ganito kaliwanag ang isip sa mga nakaraang linggo. Tumingin siya kay Ricardo, direkta sa mga mata nito. Alam ko ang lahat. Ang relasyon ninyo ni Clarice,
Ang plano ninyo agawin ng aking ari-arian at ang totoo sa pagkamatay ng aking anak. Elena, hindi mo alam ang sinasabi mo. Tumahimik ka! Malakas at matalim ang boses ni Elena. Sa loob ng 30 taon, pinaniwalaan mo akong mahal mo ako. Pinaniwalaan mo akong ama kang mabuti kay Miguel. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, ikaw ang nagtaksil sa amin. Bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Colonel Santos kasama ang 2 pulis na nakauniforme. Sa likod nila, isang lalaki na may dalang malaking itim na bag, ang forensic investigator na hiniling ni Elena na dumating. Colonel Villanueva, bati ni Colonel Santos, tumango kay Elena. Nasa labas na ang iba naming tauhan. Handa na kaming mag-umpisa. Nag-alimpuyo ang takot sa mga mata ni Ricardo. Ano ito? Bakit may mga pulis dito? Kasi Ricardo, mahinahong sabi ni Elena habang iniaabot kay Colonel Santos ang isang folder na may mga dokumento. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang pagtitiis ko. Ngayon, haharapin natin ang katotohanan. Kinuha ni Colonel Santos ang folder at binuksan ito. Ang mga mata nito ay dumaos-dos sa mga papel, mga resibo, mga text message na nakaprint, mga larawan, at ang recording na nakuha mula sa nakatagong recorder na itinanim ni Elena. Mayroon kaming sapat na ebidensya, sabi ni Colonel Santos, ang boses ay formal at autoritatibo. Mga pag-uusap ninyong dalawa tungkol sa paglipat ng ari-arian, mga transaksyon sa bangko na hindi tugma sa inyong mga kita, at ang pinakamahalaga, ang resulta ng forensic analysis sa mga gamot na natagpuan sa pagkain ni Elena. Hindi totoo yan! Sigaw ni Clarice, ang kanyang boses ay pumiyok. Peking ebidensya yan. Ginagawa niya lang yan para siraan kami. Peke? Mahinang ngumiti si Elena. Clarice, anak, ako ang nagturo sa'yo kung paano mag-ingat sa mga dokumento. Ngunit nakalimutan mong ang lahat ng ginagawa mo may bakas. Lahat ng kasinungalingan may butas. Lumapit siya kay Clarice. Ang mga mata ay matalim, ngunit may lungkot. Bakit? Yan ang tanong na paulit-ulit kong itinatanong sa sarili ko. Bakit mo ginawa ito sa anak ko? Sa lalaking nagmahal sa'yo, nagtiwala sa'yo. Nanginginig ang mga labi ni Clarice. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang pagkukunyari. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa takot. Mahal ko siya, mahinang sabi ni Clarice. Pero, hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan ko ng seguridad. Kailangan ko ng buhay na hindi ko kayang abutin mag-isa. Kaya pinatay mo siya? Hindi na napigilan ni Elena ang pag-intrinsik ng kanyang boses. Para lang sa pera? Para sa kaginhawahan? Hindi ko siya pinatay. Mabilis na sabi ni Clarice. Hindi ko sinasadya. Natahimik ang lahat. Ang hangin sa silid ay tila naging mabigat. Tumingin si Elena kay Clarice. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sinasadya. Napayuko si Clarice. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa tabi niya, si Ricardo ay tila nagyelo. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. May sakit siya noon, mahinang sabi ni Clarice. Ininom niya ang gamot, pero may isa pa akong iniinom na pampakalma. Minsan, nalilito ako sa mga bote. Ininom niya ang maling gamot, sobra ang dosis. At hindi mo siya dinala sa ospital? Ang boses ni Elena ay pumutok. Ang sakit ay maleno sa bawat salita. Hindi mo siya tinawagan ng ambulansya? Iniwan mo na lang siyang mamatay? Natakot ako! Umiiyak na sabi ni Clarice. Nalilito ako! Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Takot akong malaman ng lahat na ako ang dahilan. Kaya itinago mo. Tapos ni Elena. Ang boses ay malamig. Itinago mo ang pagkamatay ng aking anak. At sa halip na harapin ang katotohanan, nagplano ka pang agawin ang lahat ng iniwan niya sa akin. Lumingon siya kay Ricardo. At ikaw, ang aking asawa, ang ama ni Miguel. Alam mo ba? Alam mo bang si Clarice ang dahilan ng pagkamatay ng anak natin? Nakayuko si Ricardo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ngunit hindi siya sumagot. Sumagot ka! Sigaw ni Elena.
Alam mo ba? Alam ko, mahinang sabi ni Ricardo. Ang boses ay halos hindi marinig. Pero, mahal ko siya. Hindi ko kayang iwan siya. At takot akong mawala ang lahat. Kaya mas pinili mong itago ang katotohanan, sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng pait. Mas pinili mong magtaksil sa iyong anak para sa isang babaeng hindi ka naman talaga minahal. Tumingin si Ricardo kay Clarice, at sa unang pagkakataon, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Clarice, mahal mo ba talaga ako? Hindi sumagot si Clarice. Ang kanyang mga mata ay umiiwas. Ang sabihin mo, putol ni Elena. Mahal mo ba ang ari-arian ko o mahal mo ba ang aking asawa? Natahimik si Clarice. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Sa wakas, mahina niyang sinabi, gusto ko lang ng magandang buhay. Gusto ko lang ng seguridad. Hindi ko inaasahan na magiging ganito. Ganito? Ulit ni Elena. Ang boses ay puno ng sakit. Anak kong patay. Asawang traidor. Manugang na nagtaksil. Eto ba ang magandang buhay na gusto mo? Pumalakpak si Colonel Santos. Sinigil ang atensyon ng lahat. Sapat na. May sapat kaming ebidensya para i-aresto kayong dalawa. May warrant kami para kay Ricardo Villanueva at Clarice Villanueva. Kumuha ng isang papel ang mga pulis at binasa ang mga karapatan. Sa sandaling yon, parang nagising si Ricardo sa kanyang pagkakatulala. Bigla siyang tumakbo patungo sa pinto sa likuran. Ngunit, naharang siya ng isang pulis na nakaantabay. Wala kang takas, Ricardo, mahinahong sabi ni Elena. Sa labas, may 2 sasakyan ng pulisya. Lahat ng pinto at bintana ay binabantayan. Hindi na kita hahayaang makatakas. Napatigil si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Elena, hindi mo ito pagsisisihan? Ang pagsisihan? Ngumiti si Elena, ngunit ang ngeti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang tanging pagsisihan ko ay ang hindi ko pagiging alerto noon pa man. Ang hindi ko pagkakita sa mga senyales ng pagtataksil sa aking sariling tahanan. Ngunit na yon, Ricardo, hindi na ako magsisisi pa. Tumingin siya kay Clarice na inaakay na ng mga pulis. Clarice, kahit na anong mangyari, salamat sa pag-amin mo. Kahit papaano nalaman ko ang totoo. At sa wakas, makakapagpahinga na si Miguel. Umiiyak si Clarice habang inaakay palabas. Sa pintuan lumingon siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Pasensya na. Mahinang sabi ni Clarice. Hindi sumagot si Elena. Tiningnan niya lang ito, at sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang kakaibang halo ng sakit at awa. Ang babaeng ito, ang kanyang manugang, ang babaeng minahal ng kanyang anak, ay hindi naging masama sa simula. Ngunit ang takot at kasakiman ay unti-unting kumain sa kanya, hanggang sa tuluyang lamunin ang lahat. Nang mailabas na sina Ricardo at Clarice, naiwan si Elena sa loob ng bahay. Umupo siya sa kanyang silya, ang mga kamay ay nanginginig. Ang katahimikan ay bumalot sa kanya, ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng isang laban na natapos, ng isang sugat na nagsisimula palang gumaling. Lumapit si Colonel Santos. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Nay Elena, ayos lang po ba kayo? Tumingin si Elena sa labas ng bintana. Sumisikat na ang araw. Ang liwanag ay bumabagsak sa kanyang muka. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman niya ang bigat na unti-unting umaalis sa kanyang dibdib. Oo, mahinang sagot niya. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang laban ay tapos na, ngunit ang mga sugat ng pagkawala, ng pagtataksil, ng pag-ibig na nasira, ay mananatili pa rin. Kailangan niyang harapin ang mga ito, isa-isa sa mga araw na darating. Ngunit sa ngayon, sa sandaling ito,
Pinayagan niya ang kanyang sarili na makaramdam ng kaluwagan. Ang katotohanan ay nailabas na. Ang mga nagtaksil ay haharap sa batas at si Miguel, ang kanyang anak, ay sa wakas ay makakapagpahinga ng payapa. Tumiin siya sa larawan ni Miguel sa mesa. Mumiti siya. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisingi. Miguel, anak? Mahinang sabi niya. Nagawa ko na. Nahanap ko na ang katotohanan. Sana ay mapatawad mo ako sa tagal ng panahon na inabot ko. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi kailangan ng kanyang anak ng kapatawaran. Ang kailangan nito ay hustisya, at iyon ang ibinigay niya. Sa labas, ang mga pulis ay inaakay na sina Ricardo at Clarice sa mga sasakyan. Ang mga kapitbahay ay nagsisilabas, nagtataka kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi na sila pinansin ni Elena. Ang mundo ay tila naging maliit, nakasentro lamang sa kanya at sa mga alaala ng kanyang anak. Colonel Santos, sabi niya, ang boses ay matatag. Salamat sa lahat ng tulong ninyo. Walang anuman ay Elena, sagot ni Colonel Santos nakangiti. Kayong mga veteranyo ng PNP, hindi kayo tumatanda. Ang galing ninyo pa rin. Numiti si Elena, ngunit ang ngiti ay malungkot. Hindi naman sa galing. Ang tawag doon ay pagmamahal sa anak. Kapag may anak kang naghihintay ng hustisya, makakayamang gawin ang lahat. Tumango si Colonel Santos. Naiintindihan ko po. Magpahinga na kayo, Nay. Kung may kailangan kayo, nandito lang ako. Umalis si Colonel Santos, sumunod sa mga pulis. Naiwan si Elena sa loob ng bahay, nag-iisa. Ang katahimikan ay bumabalot sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakatakot. Ito ay isang katahimikan na puno ng kahulugan. Ang katahimikan pagkatapos ng isang mahabang laban, ang katahimikan bago ang isang bagong simula. Umupo siya sa kanyang silya, hinahaplos ang larawan ni Miguel. Ang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit sa kanyang puso may pag-asa. Ang kanyang anak ay hindi na makakabalik, ngunit ang kanyang alaala ay mabubuhay. At si Elena, sa kanyang mga huling taon, ay maaaring mabuhay ng may kapayapaan. Alam niyang ginawa niya ang tama. Alam niyang nailaban niya ang laban na dapat niyang labanan. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Ang mga ibon ay huni ng masigla. At sa loob ng bahay, isang matandang babae ang nakaupo. Ang mga luha ay unti-unting natutuyo at ang puso ay unti-unting gumagaling. Tapos na, Miguel, mahinang sabi niya, hinahaplos ang larawan. Tapos na ang lahat. At ngayon magsisimula na tayong muli. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata may bahid pa ring lungkot. Ang paghaharap ay tapos na, ngunit ang resulta, ang mga legal na proseso, ang mga emosyonal na sugat, ang mga tanong na hindi pa nasasagot ay darating pa. Alam niyang kailangan niyang harapin ang mga ito. Ngunit sa ngayon, pinayagan niya ang kanyang sarili na magpahinga. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman ni Elena ang tunay na kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan ng paglimot, kundi ang kapayapaan ng pagtanggap. Ang katotohanan ay nailabas na. Ang hustisya ay naibigay na. At ang kanyang anak, ang kanyang Miguel, ay sa wakas ay makakapagpahinga na. At sa sandaling yon, naramdaman ni Elena na handa na siya. Handa para sa mga darating na araw. Handa para sa mga pagsubok na darating pa. Handa para sa kanyang bagong simula. Ang umaga ay dumating na may dalang kakaibang katahimikan. Nakaupo si Elena sa may bintana ng kanyang silid, hawak ang isang tasa ng tsaa na halos hindi niya nagagalaw. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng maliwanag, ngunit ang kanyang isip ay nasa malayo, sa mga koridor ng katarungan na kanyang hinarap, at sa mga mukha ng mga taong minsan niyang tinawag na pamilya. Ang tawag mula sa abogado ay dumating ng mga 9:00. Ang unang pagdinig ay nakatakda sa susunod na linggo. Ang mga kaso laban kina Ricardo at Clarice, pagtatangkas sa buhay, pandaraya, at pagsasamantala sa isang may edad, ay pormal nang naisampa. Nakinig si Elena ng tahimik,
Sumasagot lamang ng mga maikling, opo at sige po, habang itinatala ng abogado ang mga detalye. Nang ibaba niya ang telepono, napansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nangyari. Ang mga buwan ng pagpapanggap, ang mga gabing walang tulog, ang bawat subo ng pagkain kanyang inilista at itinago bilang ebidensya. Lahat ng yon ay nagkaroon ng kahulugan. Lahat ng yon ay patungo sa sandaling ito. Kinabukasan, dumating ang mga dating kasamahan. Si Colonel Reyes, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa PNP, ang unang bumisita. 2 dekada na silang magkasama sa serbisyo at alam ni Elena na hindi siya nito pababayaan. Nakaupo sila sa sala, tahimik na umiinom ng kape, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman ni Elena na hindi siya nag-iisa. Alam ko hindi mo kailangan ng tulong para humawak ng baril, sabi ni Reyes, nakangiti ng bahagya. Pero kailangan mo ba ng kasama sa susunod na pagdinig? Napangiti si Elena. Hindi mo na kailangan mag-absent sa trabaho para sa akin. Absent? Sinong nagsabing absent? Tumawa si Reyes. Sasabihin ko sa hepe na may importanteng investigasyon akong sasalihan. At iyon naman talaga? Ikaw ang pinakamahalagang kaso na nahawakan ko. Sa mga sumunod na araw, dumating ang iba pang mga dating kasamahan. Si SPO2 Mendoza, na minsan niyang kinuruan ng tamang paraan ng pangangalap ng ebidensya, ay nagdala ng mga bulaklak. Si Captain Torres, na ngayon ay may sariling pamilya na, ay nagdala ng lutong bahay na pagkain. Ang mga pagbisitang ito ay nagpaalala kay Elena ng isang bagay na halos nakalimutan na niya, na ang kanyang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil at pagkawala. May mga taong nanatili, may mga taong nagmamahal sa kanya. Isang hapon, habang nagliligpit ng mga lumang kahon sa kanyang aparador, natagpuan ni Elena ang isang album ng mga larawan. Dahan-dahan niyang binuksan ito, at ang mga pahina ay naghatid sa kanya pabalik sa nakaraan. May larawan ni Miguel nung bata pa ito, nakangiti habang hawak ang kanyang unang bisikleta. May larawan ng kanilang pamilya nung unang taon narsal nila ni Ricardo. Bago pa ang lahat, bago ang kasakiman, bago ang pagtataksil, bago ang pagkawala. Napahinto siya sa isang larawan ni Miguel na nakasuot ng kanyang uniforme ng PNP sa araw ng kanyang pagtatapos sa akademya. Ang kanyang anak ay tumingin sa kamera ng may pagmamalaki. Ang mga mata ay puno ng pangarap. Naramdaman ni Elena ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagmamahal, para sa anak na kanyang pinalaki, para sa lalaking naging mabuting pulis, para sa alaala na walang sinuman ang maaaring nakawin. Miguel, bulong niya, hinahaplos ang larawan. Ipinagmamalaki kita. At patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang lahat ng nangyari sa'yo, pero ngayon, alam na. At gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng hustisya. Sa gabing yon, tumawag ang kanyang abogado na may dalang balita. Si Ricardo, na nagtatangkang makipag-ayos sa piskalya, ay tinanggihan ang anumang plea bargain. Nais niyang lumaban. Nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Samantala si Clarice, na nakakulong sa isang hiwalay na selda, ay humiling na makipag-usap kay Elena. Sinabi niya na may sasabihin siya sa iyo. Sabi ng abogado, ang boses ay may pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung dapat mong tanggapin. Tumahimik si Elena. Ang pangalan ni Clarice ay nagdala ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang babaeng minsan niyang tinuring na anak. Ang babaeng nagtaksil sa kanyang anak. Ang babaeng kasabwat sa pagkamatay ni Miguel. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi kay Elena na nais marinig ang sasabihin nito. Hindi para sa katarungan, kundi para sa pag-unawa. Sige, sabi niya sa huli. Makikipagkita ako sa kanya. Ang pagbisita ay naganap makalipas ang 2 araw. Nakaupo si Elena sa waiting area ng kulungan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Nang lumabas si Clarice mula sa pinto, nakagapos ang mga kamay at nakasuot ng kulay kahel na uniforme, naramdaman ni Elena ang pagkipot ng kanyang puso. Ang babaeng ito, na minsan ay maganda at puno ng buhay, ay mukhang payat at pagod.
Ang mga mata nito ay walang ningning. "Elena!" sabi ni Clarice, ang boses ay halos bulong. "Salamat sa pagpunta." "Bakit mo ako tinawagan?" Hindi nagpaligoy-ligoy si Elena. Umupo si Clarice sa tapat ng salamin na naghihiwalay sa kanila. Tumingin ito sa kanyang mga kamay na para bang nag-iipon ng lakas. "Alam kong hindi ko karapat ang humingi ng tawad. Alam kong hindi sapat ang mga salita para sa lahat ng ginawa ko. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko sinasadya ang pagkamatay ni Miguel." Naramdaman ni Elena ang pagtigas ng kanyang panga. "Ngunit itinago mo ito. Itinago mo ang katotohanan." "Oo," tumulo ang luha sa mga mata ni Clarice. "At iyon ang pinagsisisihan ko araw-araw. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga nangyari. Natakot ako. Natakot ako kay Ricardo. Natakot ako sa kahihinatnan. At sa halip na humarap sa katotohanan, pinili kong itago ito." "Pinili mong itago ito," ulit ni Elena. Ang boses ay malamig. "At kasabwat ka sa pagtatangka sa buhay ko." Hindi sumagot si Clarice. Sa halip, ibinaba nito ang ulo at ang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Sa sandaling yon, nakita ni Elena ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang pagkatao ng isang babaeng naligaw, isang babaeng gumawa ng mga maling desisyon at ngayon ay dinadala ang bigat ng mga ito. Ngunit hindi ito sapat upang patawarin siya. Hindi pa. "Hindi kita mapapatawad na yon," sabi ni Elena. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Hindi ko alam kung kailan ko magagawa, pero gusto kong malaman mo, hindi kita hinahangad na maparusahan dahil sa galit. Hinahangad ko ito dahil nararapat ito, para sa aking anak, para sa hustisya." Tumaango si Clarice. Pinupunasan ang kanyang mga luha. "Naiintindihan ko. At kahit hindi mo ako mapatawad, nais kong malaman mo na hindi ko na itatago ang anumang bagay. Haharapin ko ang mga kahihinatnan ng aking mga aksyon." Nang umalis si Elena sa kulungan, ang araw ay halos lumubog na. Naramdaman niya ang bigat ng pagbisita, ngunit may kakaiba ring kagaanan. Hindi ito ang pagtatapos ng kanyang sakit, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa paghilom. Ang pagkilala ni Clarice sa kanyang pagkakamali, kahit na hindi ito sapat, ay nagbigay kay Elena ng isang bagay na hindi niya inaasahan, isang pakiramdam ng pagsasara. Sa mga sumunod na araw, nakaramdam si Elena ng unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Ang sakit ng pagtataksil ay hindi nawala, ngunit ito ay naging mas madaling dalhin. Ang mga alaala ni Miguel ay hindi na nagdudulot ng matinding hapdi. Sa halip, sila ay naging mga paalala ng kanyang lakas, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagiging ina. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang balkona, napansin niya ang isang bituin na kumikislap ng maliwanag sa kalangitan. Numiti siya, iniisip na baka ito si Miguel na nagbabantay sa kanya mula sa itaas. "Anak?" bulong niya. "Malapit na ang huling pagdinig, at kapag natapos na ang lahat, magsisimula ako muli. Para sa iyo, para sa akin, para sa bagong umaga na darating." Ang mga araw ay naging linggo, at ang linggo ay naging mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Elena. Ang kanyang abogado ay nagpadala ng mga dokumento, ang mga paghahanda para sa huling pagdinig ay isinasagawa. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Elena ang paglapit ng isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Ang pagtatapos ng mahabang gabi, ang pagsisimula ng isang bagong umaga. Sa gabi bago ang huling pagdinig, tumayo si Elena sa harap ng salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay nagkwento ng mga taon ng pagsubok. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag na hindi niya nakita sa mahabang panahon. Numiti siya. Hindi isang ngiti ng pagpapanggap, kundi isang ngiti ng tunay na pag-asa. "Bukas," sabi niya sa kanyang sarili. "Bukas, isasara ko ang kabanatang ito. At magsisimula na ako ng bago." Humiga siya sa kanyang kama, at sa unang pagkakataon sa mga buwan, nakatulog siya ng mahimbing. Walang mga bangungot, walang mga pag-aalala. Ang kanyang isip ay payapa, ang kanyang puso ay handa. Bukas, haharapin niya ang huling pagdinig.
Bukas, makikita niya ang mukha ng hustisya. At pagkatapos nito, pagkatapos ng lahat, magsisimula ang kanyang bagong umaga. Ang araw ng huling pagdinig ay sumapit na may dalang malamig na simoy ng hangin. Nakatayo si Elena sa harap ng salamin, maingat na inaayos ang kwelyo ng kanyang beige na blazer. Sa loob ng 60 taon, maraming beses na siyang humarap sa ganitong mga tagpo, bilang opisyal, bilang saksi, bilang investigador. Ngunit ngayon, iba ang timbang ng bawat hakbang. Hindi ito tungkol sa propesyon, ito ay tungkol kay Miguel. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at nakita ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata, mga marka ng pagod, ng pagluksa, ngunit pati na rin ng determinasyon. Kinuha niya ang maliit na larawan ni Miguel mula sa kanyang bag at pinagmasdan ito. Ang anak na lalaki na may niting puno ng pangarap. Ang anak na inilibing niya nang hindi alam ang buong katotohanan. Ihahatid kita sa hustisya, anak? Bulong niya. Ngayon. Dumating siya sa korte kasama ang kanyang dating kasamahan si Colonel Reyes na naghihintay sa labas ng silid. Dinala niya ang isang tasa ng kape para kay Elena. Kaya mo yan, ma'am, sabi ni Reyes na may paggalang na nanatili kahit na matagal na siyang retirado. Katulad ng dati. Numiti si Elena at tinanggap ang kape. Salamat, Ray, sa lahat ng tulong mo. Hindi ko nakalimutan ang itinuro ninyo sa akin, ma'am. Ang hustisya ay hindi natutulog. Naghihintay lamang ito ng tamang oras. Sa loob ng silid ng hukuman, nakaupo si Elena sa harap. Nakita niya sina Ricardo at Clarice sa kinauupuan ng mga akusado. Si Ricardo, ang lalaking pinakasala niya sa loob ng 40 taon, ay mukhang matanda at pagod. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay walang ningning. Sa tabi niya, si Clarice ay umiiyak ng tahimik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang mga tuhod. Hindi sila tiningnan ni Elena ng may galit. Hindi na. Sa puntong ito, ang galit ay napalitan na ng mas matimbang na bagay. Ang pangangailangan para sa pagsasara. Ang hukom ay pumasok at ang lahat ay tumayo. Ang mga paglilitis ay nagsimula. Ang mga ebidensya na maingat na tinipon ni Elena, ang mga sample ng pagkain, ang mga peking dokumento, ang mga recording ng mga pag-uusap ay ipinakita isa-isa. Ang bawat piraso ay parang isang ladrilyo na bumubuo sa pader ng katotohanan. Nang ipakita ang liham na isinulat ni Clarice kay Ricardo, ang mga taong nanonood ay tahimik na nagbulungan. Si Clarice ay yumuko, hindi na kayang harapin ang mga mata ng mga tao. Si Ricardo, sa kabilang banda, ay tiningnan si Elena ng isang beses, isang tingin na puno ng pagsisisi o marahil ay pagtataka. Hindi siya sigurado si Elena kung ano ang nasa likod ng mga mata na yon. Hindi na niya ito mahalaga. May pahayag ba ang akusado bago ang hatol? Tanong ng hukom. Si Ricardo ay tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa mesa. Elena, nanginginig ang kanyang boses. Alam kong hindi ko kayang bawiin ang lahat ng nagawa ko. Ngunit nais kong malaman mo na hindi ko sinasadyang saktan ka. Ang mga bagay ay naging magulo. Nagkamali ako. Nagkamali tayo. Tiningnan siya ni Elena ng diretso sa mata. Sa mahabang sandali, walang nagsalita. Ang katahimikan ay parang pader na naghihiwalay sa kanila. Hindi mo ako sinaktan, Ricardo, mahinahong sabi ni Elena. Sinaktan mo si Miguel, at ang pagkakamaling yon ay hindi mababawi ng kahit anong paghingi ng tawad. Ang mga salita ay tumama kay Ricardo na parang suntok. Umupo siya, ang kanyang ulo ay nakayuko. Si Clarice ay tumayo rin, ang kanyang mga luha ay umaagos. Nanay, alam kong wala akong karapatan na tawagin kang ganyan. Ngunit nais kong malaman mo na hindi ko alam kung paano ako nakarating sa puntong ito. Nawala ako sa sarili ko. Nawala ako sa tukso, sa kasakiman. Pinagsisisihan ko ang lahat. Sana ay mapatawad mo ako balang araw. Hindi sumagot si Elena, hindi pa. Ang pagpapatawad ay isang bagay na hindi maaaring madaliin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang darating ang araw na yon. Hindi ngayon, ngunit darating. Ang hukom ay nagpahayag ng hatol. Si Ricardo ay nahatulan ng pagkakasala sa pagtatangka ng pagpatay at pandaraya.
na may sentensyang 20 taon ng pagkabilanggo. Si Clarice, dahil sa kanyang pag-amin at kooperasyon sa investigasyon, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya, 10 taon. Ang kanilang mga ari-arya na nakuha ng mali ay ibinalik kay Elena. Nang marinig ang hatol, nakaramdam si Elena ng kakaibang paglaya. Hindi ito ang saya ng tagumpay. Ito ay mas malalim. Ang tahimik na kasiyahan ng isang kabanata na sa wakas ay naisara. Tumingin siya sa kisame ng silid ng hukuman at sa isip ay sinabi kay Miguel, "Naririnig mo ba, anak? Tapos na." Pagkatapos ng pagdinig, lumabas si Elena sa korte. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag, ang langit ay malinaw. Huminga siya ng malalim, ramdam ang sariwang hangin sa kanyang mga baga. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, ang kanyang mga balikat ay magaan. Hinintay siya ni Colonel Reyes at ng ilang dating kasamahan sa labas. Nang makita nila siya, lumapit sila at niyakap siya. "Congratulations, ma'am," sabi ni Reyes. "Sa wakas, may hustisya na." "Salamat, Ray. Hindi ko to nagawa nang wala kayo." Tumingin si Elena sa mga mukha ng kanyang mga dating kasamahan. Mga taong nanatili sa kanyang tabi kahit na hindi na siya bahagi ng puwersa. "Lahat kayo, hindi ko malilimutan ang kabutihang loob ninyo." "Bahala na kayo sa inyong retirement party, ma'am." Biro ng isa sa mga batang opisyal. "Pero libre naman ang coffee sa inyo, di ba?" Tumawa si Elena. Isang tunay na tawa na matagal na niyang hindi narinig mula sa sarili. "Oo, anak, libre ang kape." Habang buhay. Umuwi si Elena sa kanyang bahay. Ang bahay na halos mawala sa kanya. Ang mga silid ay tahimik, ngunit hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ay ang katahimikan ng kapayapaan. Naglakad siya sa hardin. Hinawakan ang mga dahon ng mga halaman na itinanim niya, kasama si Miguel noong bata pa ito. Ang mga alaala ay nanatili, ngunit hindi na sila masakit. Sila ay parang mga bituin sa gabi, maliwanag, gabay, at bahagi ng kanyang pagkatao. Sa kanyang mesa, natagpuan niya ang lumang album ng mga larawan. Binuksan niya ito at nakita ang mga larawan ni Miguel, mula sa pagkabata hanggang sa kanyang pagtatapos sa akademya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Pasasalamat sa pagkakataong naging anak niya si Miguel. Pasasalamat sa lakas na ibinigay nito sa kanya kahit na wala na ito. "Natapos ko na, anak." Bulong niya habang hinahaplos ang larawan. "Pinakawala na kita, at pinakawalan ko na rin ang aking sarili." Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ang araw ay sumisikat ng malenaw, ang mga ibon ay umaawit sa mga puno. Nagbihis siya ng magaan, isang puting damit, simpleng sandals, at ang lumang sombrero na bigay ni Miguel noong 50 kaarawan niya. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng bahay. Naglakad siya sa kalsada patungo sa bagong umaga. Ang hangin ay malamig, ang langit ay bughaw, at ang kanyang mga hakbang ay magaan. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay siya ay malaya. Malaya mula sa takot, malaya mula sa paghihinala, malaya mula sa bigat ng mga lihim. Sa kanyang bulsa, dala niya ang maliit na larawan ni Miguel. Hindi upang magluksa, kundi upang alalahanin. Upang ipaalala sa kanyang sarili na kahit na ang pinakamadilim na gabi, may darating na umaga. At sa bawat umaga, may pag-asa. Habang naglalakad siya, ngumiti siya. Hindi ang ngiti ng pagpapanggap, kundi ang ngiti ng isang babaeng sa wakas ay natagpuan ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang bagong umaga ay nagsimula na. Ang lumang aparador sa kwarto ni Miguel, alam kong hindi lang ito basta muebles. Sa ilalim ng sahig, sa tagotagong spa, siya lang at ako ang nakakaalam, dun ko inilagay ang bawat piraso ng katotohanan. Ang peking dokumento, ang mga larawan, ang mga ebiden, siyang kayang magbuwag ng 2 taong minsan kong tinawag na pamilya. Nang gabing iyon, habang hawak ko ang malamig na bakal ng aparador, naisip ko ang huling tawag ni Miguel. "Ma, may seryoso akong sasabihin sa'yo." Hindi ko alam na iyon na pala ang huling beses na maririnig ko ang boses niya. Ang lugaw na may puting pulbos,
ang mga bulong sa dilim, ang mga peking pirma. Lahat ng iyon ay mga piraso ng isang larawang. Ayaw kong makita. Ngunit kailangan kong harapin. Hindi ko ginawa ito dahil sa galit. Ginawa ko ito dahil sa pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang ina na handang magpanggap na mahina. Handang lunukin ang hiya at sakit upang mabigyan ng katarungan ng anak. Ang utang na loob na sinasabi nila, ang sakripisyo na ipinagkait nila, sila ang lumabag sa lahat ng iyon. Ngayong nakatayo na ako sa harap ng bagong umaga, dala ko ang larawan ni Miguel sa bulsa. Hindi upang magluksa, kundi upang alalahanin na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na darating. Ang tanong na nananatili sa akin, kung sila ang nasa aking lugar, kaya ba nilang gawin ang aking ginawa? Ang magpanggap na mahina upang ipagtanggol ang katotohanan? Kayo mga kaibigan, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Elena? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-share. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingat lagi sa inyong mga tahanan. Ang kwentong ito ay likha lamang ng imahinasyon at hindi tumutukoy sa anumang tunay na tao o pangyayari.